Magandang araw mga ka-Erts. Kumusta po kayong lahat? Bago tayo magsimula, isang pagbati muna sa haligi ng Team Kalenggap na si Kuya Val, kay Idol Rab, Ate Edna, Ma'am Jack, sa ating mga masisipag na OFW na walang sawang sumusuporta sa ating channel, at syempre sa ating mga silent viewers at silent subscribers na palaging nakatutok kahit hindi palaging nagko-comment. Maraming salamat sa inyong lahat dahil kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong nakakapagbahagi ng mga balita, reaksyon, at opinyon dito sa ating munting channel. Ngayon mga ka-Erts, isang mainit na usapin na naman ang ating pag-uusapan dahil kumakalat ngayon sa social media ang iba't ibang alegasyon at komento na may kinalaman kina Edo at VNC. Maraming netizens ang nagulat nang makita ang ilang screenshots, komento, at mga pahayag na tila nagpapakita ng panibagong kontrobersya na naman sa buhay ng dalawa. Ang mas matindi pa rito, may mga taong nagsasabing sa harap umano ng maraming manunood ay nasabihan si Edo ng salitang, "Minyok." Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon ang mga netizens. May mga nagsasabing imposible raw ito dahil matagal na nilang sinusubaybayan si Edo at iba ang nakikita nilang ugali nito. May mga nagsasabing baka naman may hindi lang naipaliwanag ng maayos kaya nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ngunit mayroon ding ilan na agad naniwala sa mga alegasyon at nagsimulang maglabas ng kani-kanilang opinyon kahit hindi pa kumpleto ang detalye ng buong pangyayari. Kasabay nito, mas lalo pang uminit ang usapan nang may lumabas na mga komento na nagsasabing mayroon umanong anak si Edo sa ibang babae at ang pangalan daw ay Alfie. Hindi lamang iyon, may ilan pang nagsasabing mayroon umanong totoong asawa o dating partner si Edo na ngayon ay nagsasalita na umano tungkol sa mga nangyari sa kanilang nakaraan. Dahil dito, maraming supporters ng Team Kalenggap ang nagulat at nagtanong kung may katotohanan ba ang lahat ng ito o isa lamang itong panibagong tsismis na kumakalat sa social media. Mga ka-Erts, alam naman natin na sa panahon ngayon, isang screenshot lamang o isang komento ay maaaring mag-viral sa loob ng ilang minuto. Kapag may isang taong nag-post ng isang mabigat na paratang, mabilis itong pinaniniwalaan ng iba lalo na kung emosyon ang pinaiiral kaysa paghahanap ng totoong impormasyon. Kaya bilang responsableng content creator at responsableng manunood, kailangan nating maging maingat sa paghusga. Isa sa mga tanong ngayon ng maraming netizens ay kung bakit umabot sa puntong may salitang, "Minyok," na nadikit kay Edo. Ano ba talaga ang buong konteksto? May nangyari bang hindi natin alam? May biro bang hindi nagustuhan? May tampuhan bang lumaki? O baka naman may mga salita na nailabas dahil sa emosyon at kalaunan ay iba pala ang ibig sabihin kapag nalaman na ang buong kwento. Sa totoo lang mga ka-Erts, napakahirap magbigay agad ng conclusion kung hindi natin naririnig ang buong panig ng bawat taong sangkot. Hindi sapat ang isang screenshot, hindi sapat ang isang komento, at lalong hindi sapat ang isang viral na thumbnail para agad nating sabihing totoo ang lahat ng alegasyon. Kailangan pa rin nating hanapin ang buong katotohanan bago tayo magbigay ng hatol. Kung mapapansin ninyo, maraming personalidad sa social media ang nakaranas na rin ng ganitong sitwasyon. Minsan may lumalabas na alegasyon, may mga screenshot, may mga kwento, ngunit pagdating ng mga susunod na araw ay may ibang detalye palang hindi na ilabas noong una. Kaya mahalagang maging patas tayo sa pagtingin sa mga issue. Sa kabilang banda, hindi rin natin masisisi ang mga concerned citizens na nagtatanong. Natural lamang na mag-alala ang mga taong sumusubaybay sa Team Kalenggap lalo na kung matagal na nilang sinusundan ang buhay nina Edo at VNC. Gusto lamang nilang malaman kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Kaya sa segment na ito, hindi tayo manghuhusga. Hindi tayo agad maniniwala sa mga alegasyon. Ang gagawin natin ay susuriin natin ang mga lumalabas na impormasyon at titingnan natin kung ano ang maaaring naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klase ng kontrobersya. Muli nating saksihan ang mga tagpong ito so please watch this. Years na sa Kalingap ang ating magandang si Biancy po. Yan o. Sa loob ng 2 taon ni Biancy po, mga Kalingap, lalong gumaganda. Tinan mo yung mukha niya, grabe. Si Marian Rivera.
ano. Si Papa Edo po, lalong na in love dito. Pero alam niyo ba mga kalingap, lalo sa mga bata. Kasi bata yung jowa niya eh. So, congratulations, Biancy, sa 2 years ano mo, sa kalingap. Sana hindi ka magbago. Yun lang. Lagi natin sinasabi na sana hindi magbago si Beyonce, pero 2 taon na nakalipas, di pa rin talaga nagbabago. Kaya palapakan natin po si Beyonce. Minsan din natin siya napakinggan ng reklamo or anumang negativity about sa kung kanino. Talagang napakabait po nitong ni Beyonce. Kung ano siya nung na-scout ni Dr. Love, ganun pa rin siya hanggang ngayon. A few moments later, a little longer than a few minutes later. Meanwhile, Pagmumukha po naming tatlo ng mga magulang, Kuya Val. Kasi hindi pa tapos yung usap. Tapos sinabi na po namin kay Attorney Garrett po na sana po hindi na po ninyo kami i-content. Pero ano pong ginawa nyo nung pakatapos po nun? Hanggang simula po nung matapos yon, tuloy-tuloy pa rin po yung content siguro, Sir nyo. Val, Hanggang ano sa na sinabihan nyo rin po si Attorney Garrett na bobo, pal, ginaganon nyo pa rin po. Kahit po sila, nasabi nyo po, si Attorney Garrett po, ipapatulfo nyo rin po. Yun nga po. Ma'am, yun nga po, gusto ko lang pong linawin na kaya po ako umalis ng Love Team kasi yung pamangkin po niya ni Kuya Val, manyak po, yun po yung ano ko. Kaya po talaga ako umalis ng Love Team. Tapos Sige. pinipilit po ako niya ni Kuya Val na i-love team po ulit doon. Ayaw po niyang mawala po yung mga sponsor pa tapos viewers po niya. Yun po yung sinasabi sa akin. Tsaka yung mga nagbablog, sayang yung mga nagbablog daw po. Jowa naman niya yun. Mga ka-Erts, habang tumatagal ang usaping ito tungkol kina Edo at Viancy, isang bagay ang malinaw, mas mabuting peralin natin ang katotohanan kaysa agad na humusga. Sa panahon ngayon, napakadaling maglabas ng akusasyon sa social media. Isang post lang, isang video lang, isang screenshot lang, maaari nang mabuo ang opinyon ng libo-libong tao. Pero ang tanong, sapat na ba iyon para tuluyan nating husgahan ang isang tao? Marami ang nagtatanong tungkol sa mga lumalabas na alegasyon, pati na rin ang mga lumang isyu na muling binubuhay. Bilang concerned citizens, natural lamang na gusto nating malaman ang katotohanan. Ngunit mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng nakikita o naririnig online ay agad na maituturing na kumpirmadong totoo. Kailangan pa rin ng malinaw na ebidensya, maayos na paliwanag, at patas na pagtingin sa magkabilang panig. Sa panig naman ng mga sumusuporta kina Edo at Viancy, marami ang nagsasabing hindi dapat kalimutan ang mga kabutihang nagawa nila sa maraming beneficiaries. Hindi man ito automatikong binubura ang mga tanong o kontrobersya, bahagi pa rin ito ng kabuoang larawan na dapat tingnan ng publiko. Samantala, ang mga kritiko naman ay nananawagan ng mas malinaw na sagot upang mabigyang linaw ang lahat ng issue. Ang pinakamahalaga ngayon ay huwag hayaang maneg ang galit, paninira, at personal na atake. Kung may mga alegasyong kailangang sagutin, dapat itong harapin sa tamang proseso at may sapat na ebidensya. Kung may mga maling impormasyon naman, nararapat lamang na maituwid ito upang hindi na lalo pang lumaki ang gulo. Sa dulo ng lahat ng ito, panahon pa rin ang magiging pinakamalaking saksi. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang mahalaga, bilang mga manunood at taga-subaybay, manatili tayong mapanuri, responsable, at marunong maghintay bago bumuo ng final na conclusion. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-Erts sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Malaking bagay ang bawat panunood, bawat komento, at bawat pakikibahagi ninyo sa mga talakayang tulad nito. Patuloy tayong maging responsable sa pagbibigay ng opinyon at pagrespeto sa iba't ibang pananaw. At dito na po nagtatapos ang ating reaction video. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like, comment, share at subscribe sa ating YouTube channel na Kuya Ers. Pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na reaction videos at mga maiinit na usapin. Muli, pagbati sa ating ama ng Kalenggap na si Kuya Val, kay Idol Rob, Ate Edna, Ma'am Jack, sa lahat ng silent viewers, silent subscribers, at sa ating mga magigiting na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Kuya Ers, nagsasabing, maging mapanuri, huwag padalos-dalos sa paghusga, at laging hanapin ang katotohanan.
Hanggang sa susunod na video, mga ka-Erts. God bless po sa inyong lahat.